Hello guys! Welcome to Unicorn Princess Tarot. So, ito yung reading natin for fire sign. Ayan, take only what resonates. Hindi to magre-resonate sa lahat So, kunin mo lang yung mga messages na magre-resonate para sa'yo. Okay, para sa personal reading, Jing Tarot Trader, search mo na lang siya sa Facebook. Siya yung pwedeng magbigay ng personal reading sa iyo. And, yan. Sana mag-comment ka sa baba ha. Ma-appreciate ko lahat ng comments, likes, shares. Ipapakita yan ng malaking suporta sa akin. So, magpalit lang ako ng kandila. Anyway, kahit po heart-heart lang na comment, malaking bagay na yun. Hindi nyo po alam kung gaano ninyo ako napapasaya sa mga comments ninyo. Let's start your reading. Fire sign. Okay. Okay. Kunin muna natin yung main energy mo. The Hermit, Knight of Wands, the Hanged Man, Four of Swords, and the Ten of Swords. Seven of Pentacles is here. Bottom of the deck is the Five of Wands. Fire sign. Meron tayong nakikitang person with a Virgo energy. Sagittarius is also here. Na parang gusto niya ng explanation eh. No? Maaaring explanation sa kung anong nangyari. Bakit ganyan? Bakit biglang nag-end? Parang ganun. And maybe kung bakit wala kang ginagawa, bakit di ka nakikipag-usap, bakit walang communication. Naghihintay siya. Itong person na to, either feeling niya galit ka sa kanya or siya itong may galit sa'yo dahil sa separation na nangyayari sa inyo. Pero gusto niya ng explanation. Bakit? Bakit mo ginawa or bakit nangyari to sa atin? This could be a past person na parang nagfo-focus siya sa finances niya, sa career niya, gusto niya maging stable, nag-focus siya na gusto niyang sana mas mag-grow pa na mag-grow. Maybe you're dealing with someone who is already financially stable, pero yung person na ito is maraming naging pagkukulang sa'yo na pwedeng gusto niyang malaman kung ano-ano yung mga yon. I feel like nasaktan mo siya ng todo dito sa ginawa mo or sa nangyari sa inyo. Tell me more for fire sign, please. For some of you, pwedeng may family na involved dito. For some of you, this could be an ex-wife, ex-husband. Yeah, the Page of Cups is here. Oh, sorry, this is the Knight of Cups. Eight of Swords. Ten of Cups, the High Priestess. Knight of Pentacles at the bottom of the deck. Alam mo yung parang lahat nasa kanya na tas biglang kinuha ng isang iglap na wala. So, hindi mo siguro masabi ngayon kung gaano kasakit para sa taong ito na yun nararamdaman niya, hindi mo masabi, no? Pero ganun, sobrang sakit para sa kanya na nawala ng isang iglap lahat ng meron siya. And parang this time, wala siyang magawa regarding doon. Nasasaktan yung person na ito.
Pero pinipili niyang itago, huwag ilabas yung sakit na nararamdaman niya. Gusto niya maging masaya eh. Akala niya masaya na siya, pero nung nawala lahat, doon niya na-realize kung gaano kalaki yung nawala sa kanya. Pero itong person na to, gusto niya ng truth, gusto niya ng katotohanan. And gusto niya ng explanation. Na parang sa nakukuha ko, hindi niya kayang tanggapin yung explanation na yun. Kung may mga ibinigay kang explanation or pakikipag-usap sa kanya, parang hindi sapat yun. Parang may kulang pa rin. Yung iba sa inyo, this reading could be reversal. So, pwedeng ikaw yon. Anyway, ano yung feelings or emotions na nararamdaman ng taong ito para sa'yo? Spirit guides, angel guides for our fire sign. Ano yung mga nararamdaman niya at emosyon niya para sa'yo? For fire sign, please. Spirit guides, angel guides for fire sign, please. Emotion, you do have your the Strength card, Four of Cups, the Devil, Seven of Cups, and that's the Wheel. Bottom of the deck, we do have here the Fool. Sa emosyon, hindi na siya sigurado, sa totoo lang. Kasi una sa lahat, ayaw niya nang magpakatanga. No? Kasi sa energy na ito, parang nagpakatanga siya eh. Marami siyang gustong mangyari ngayon. Like, malaking pagbabago kasi ang nangyari sa inyo. So, gusto niya ng matanggap itong pagbabago na ito. Parang hindi na kasi pwedeng ibalik kung ano yung mga nakaraan. So, with the Seven of Cups, I feel like sa ngayon ayaw kanyang makitang masaya or ayaw niyang makita ayaw niyang makita na nakukuha mo yung mga bagay na gusto mo. Kasi parang unfair sa kanya eh. Diba? Kasi with the Devil, parang ang tingin niya talaga, ikaw yung nagkamali, ikaw yung nakapagpasakit sa akin, nakasira ng lahat sa atin. So, hindi mo deserve na makuha lahat ng gusto mo. With the Strength card, pinipilit lang maging matigas itong person ito. With the Four of Cups, alam niyang may kulang, alam niyang may mali, alam niyang masakit. The Fool is here. This is your person's energy na parang sa ngayon, hindi niya alam kung ano yung dapat niyang steps na gawin. Punong-puno siya ng galit, kaya kanya kina-cut off. Kasi parang in the future, biglang wala ng future eh. Maybe in the past, marami siyang future na naiisip sa inyong dalawa. Like maybe plano or maybe pangarap. And then, biglang naglaho, biglang nawala. So, gusto niya ng explanation. Sa ngayon, sa emosyon, nakikita natin minahal. Pero mas nangingibabaw yung nagagalit siya. Pero kailangan niya, gusto niya ng explanation. What will happen in the near future for you, fire sign? What will happen in the near future for you, fire sign? In the near future for fire sign, please. Two of Swords, yan.
King of Pentacles, Five of Wands, the Sun is here. Let's clarify this, the Five of Wands. The Page of Cups is here. So, nakakakita tayo dito ng separation talaga eh. Pagkakahiwalay lalo. But, I can see you being stable. Pagdating sa money, maganda naman yung pinagsasabi dito. Maganda. Financially, nagiging, professional. Maraming dumadating na offers. Ayan. So, financially okay. Pero may mga taong nagagalit sa'yo na hindi lang yung both the person na ito, may mga iba pang taong involved na parang nagagalit sa iyo din. Which is, it feels like children or kids or kung sino man. I can feel a younger person. So, yun yung nakikita natin isa pang nagagalit. Overall, nakikita natin masaya ka with the Sun. Pero yung mga taong naaapektuhan sa mga maling decision mo in the past, sila yung nagagalit, nasasaktan. And in the future, malaki yung nagiging epekto nito sa kanila. With the King of Swords, nakikita natin that you are focusing on your goals, sa plano mo, sa mga sa future mo, and sa mga new beginnings mo. And yun nga, the King of Cups is here, so nakakita tayo ng maybe mga accomplishment na success for you pagdating sa pera. Pero the Three of Swords and the Nine of Wands, I feel like hindi lahat ay magiging masaya para sa victory mo. Okay, I can see a lot of pain. What is the advice here for fire sign? Ano yung advice para sa'yo? Two of Cups is here. Six of Wands, Page of Swords and the Moon. Actually, yung galit is nandun na talaga. So, with the Two of Cups, i-develop mo yung partnership with someone. I feel like with the Moon, na sa ngayon ang advice is to keep quiet. Huwag na lang munang magsalita. Kung ano yung mga gusto mo sabihin, isikreto mo na lang. Lalo na kung ikaw yung naging dahilan kung bakit nagkaroon ng hindi magandang connection in the past. Nagkaroon ng pagkakagulo. So, itahimik mo na lang. No? Hindi mo na kailangan sumagot, hindi mo na kailangan magsalita. You just have to work out itong Two of Cups na ito, which is another relationship, another connection na nagbibigay ng victory sa'yo. Okay? Kasi maaring itong mga taong to, kung ipipilit mo ang sarili mo sa kanila, no, na maaaring tanggapin or maging masaya na lang para sa iyo, hindi mangyayari yun eh. Medyo mahirap para sa kanila yun. So, nakikita natin ngayon, tumahimik ka na lang muna. Kumbaga sa isang patay, na dahil maaaring naging parte sila ng buhay mo, so inisip nila parang namatay ka na, ganon. Mahirap pa para sa kanilang ipilit yun, yung pagkawala mo. So, parang ngayon, yung acceptance, ibigay mo muna sa kanila yon. Bigyan mo sila ng respeto, narespetuhin mo yung nararamdaman nila, lalo na nga kung ikaw yung naging problema, no? Tumahimik ka lang. No? Wala kang magagawa doon, hindi mo pwedeng ipilit ang sarili mo sa kanila or hindi mo pwede ipilit na tanggapin nila or what. Tumahimik ka lang. No, i-work out mo na lang yung connection, your relationship with someone which is lumalabas as a new people or new person sa buhay mo. Mga bagong tao sa buhay mo, i-work out mo na lang yun. And then, the past,
Huwag mo nang isipin, hindi mo kailangan mag-explain kung bakit mo nagawa kasi hindi nila matatanggap kung bakit mo nagawa. No, at kailanman hindi ka magiging tama para sa isip, sa paningin nila. So, manahimik ka na lang. Yun lang. So, thank you for watching, guys. I love you all. And thank you for watching. Sana may nakuha ka messages doon. That's it for now. Please do comment down below ha. Huwag niyong kakalimutan. Kahit po heart lang. Malaking bagay na lang. Na po yun sa akin. Thank you for watching and bye-bye.